Guys, ito na yung bagong entry-level phone na Vivo Y05. Meron pala itong dalawang variant na available sa market, which is 4GB of RAM and 64GB of internal storage and 4GB of RAM and 128GB of internal storage. At sa ngayon, nagkakalaga ito ng 6,000 peso or mas mababa pa sa presyo na yan kapag may kasamang voucher discount. At para makapag-avail kayo sa ating voucher discount, click nyo na lamang yung link natin na nasa description at direktang mapupunta kayo sa mismong official store. Okay, pagdating sa bagong phone na to, kung ikukumpara natin sa kanyang predecessor, ay may malaking naging upgrade pagdating sa kanyang battery and software. At yung ibang specifications naman nito para sa akin ay naging downgrade. Unahin muna natin ang kanyang naging upgrade, which is ang kanyang battery capacity. Kung saan meron na itong 6,500 mAh battery capacity kung ikukumpara natin kay Vivo Y04 na nasa 5,500 mAh lamang. Pero pagdating nga lang sa kanyang charging brick na inclusions ay nasa 15 watts lamang. So matagal pa din fully charge ito kapag 15 watts lamang ang gagamitin natin. Pero huwag kayong mag-alala dyan guys dahil supported naman ang phone na to ng 44 watts at ang kailangan mo na lamang gawin dito ay palitan na lamang ang kanyang charging brick nang sa ganon hindi na tayo maghihintay pa ng matagal bago ito ma-full charge. Now pagdating naman sa kanyang software, naka-Android 16 na ito out of the box at naka-Origin OS which is ito yung latest ngayon at mapapansin natin na mas malinis, walang masyado naka-pre-installed na application at magandang gamitin kaysa sa FunTouch OS. Now, pagdating naman sa kanyang display guys, meron pa rin itong 6.74-inch IPS display, may 720p resolution, at kung titingnan natin sa official site ni Vivo, meron daw itong 120Hz screen refresh rate. Pero para sa akin guys, isang gimmick lang yan dahil sa ginawa kong test sa phone na to, hindi man lang umabot ng 120Hz or hindi man lang na-maximize natin yung 120Hz refresh rate nito dahil sa ilang application na nasubukan ko ay hanggang 90Hz refresh rate lang talaga ang kayang ibigay nito sa atin. At guys, isa pa sa naging downgrade na nakita ko sa phone na to ay ang kanyang main camera. Kung ang ibang entry-level phone ngayon ay nasa 13 megapixel or 50 megapixel na ang main camera, well dito kay Vivo Y05, ito ay may 8 megapixel lamang. Which is mababa yan kung ikukumpara natin sa kanyang predecessor na naka 13 megapixel camera. Kaya hindi tayo makakuha ng sharp photos gamit ang phone na to. Now kung usapang performance naman tayo sa phone na to, walang nagbago. Still meron pa nitong Unisoc T7225 na chipset at nasa 360,000 yung score nito sa latest Antutu app. At kung usapang gaming performance naman guys, alam naman natin yung performance ng phone na to ay nababagay para sa mga casual gamer. Kaya kung ikaw ay isang hardcore gamer, iwasan mo ang phone na to bilhin dahil yung performance nito hindi talaga angkop para sa iyo. Dahil habang ikaw ay naglalaro, hindi talaga natin may iiwasan na makaka-experience ka ng sobrang lag or frame drop in a long run. Pero kung ikaw naman yung consumer na naghahanap lang ng isang phone na yung tipong gagamitin lang as backup phone, well, definitely swak ang phone na to sa hinahanap mo. Pang Facebook, Messenger, TikTok, online banking, basic na basic yan dito kay Vivo Y05. So yan lang muna sa ngayon guys at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.